Hello mga Marcy, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, samahan nyo ko. Kaya nga pala pumunta si Michelle sa bahay kasi magpapasama siya magpagawa ng cellphone sa kanto ng lugam. Pinagawa niya na nga ito nung nakaraan. Ang kaso, nasira uli kasi hindi siya naidikit. At dumiretso na rin kami kila Mira para ihatid yung igat kasi ngayon siya pipick upin. Nandito na nga kami sa bakuran nila Mira. Tinanong nga namin kung saan ilalagay yung igat. Sabi niya sa drum na lang, baka kasi mamatay sa container. Pero may laman pala yung drum. Kaya ang ending sa timba na lang namin isinalin. At si Ernel nga ang inutusan ko. Ito nga mga Marcy ang nagiging hanap buhay ni Ernel pag tag-ulan. Minsan nakakahuli rin siya ng bulig, hito at palaka. Yan nga mga Marcy, tapos nang isalin ni Ernel. At yung mga anak ko naman habang naghihintay kami sa buyer naglalaro naman sila. Pamaya-maya nga dumating na rin ang namimili ng igat. Ito nga at tinitimbang na kung ilang kilo. 6 na kilo nga mahigit yung dala namin at yung kay Orla naman 5 kilo. Nako mga Marcy, pagpasensyahan nyo na nga lang yung salita ko. Pagkatapos nga makilo yung igat, isinali na rin nila sa kanilang lalagyan. Malaking tulong na nga rin to sa amin mga Marcy kasi wala pa naman trabaho si Arnel sa bukid. Habang naghihintay siya na magkaroon ng tubig sa bukid, inuuntusan ko muna siyang manguryente habang wala pang trabaho sa bukid. Pagka uwi nga namin, dinaanan na namin yung pinagawa na cellphone. Fast forward nga mga Marcy, kinabukasan nakita ko si Arnel, ipinupunla yung sili. Mahilig nga ito mga Marcy sa sili. Nagmana sa kanya ang mga anak ko. Ako nga lang yata ang hindi kumakain dito ng sili sa amin. At ako naman nagwalis na nga kaysa tumanghod sa kanya. Pamaya-maya nga niyaya ko na siya para ihatid sila Sophie sa school dahil may practice na naman. Si Alex ko na nga lang ang ipinasama ko kay Sophie at ako naman dumiretso na rin sa DRM. As usual, mamimili na naman ng konting gamit. Kilalang kilala na nga ako dito ng mga cashier. Dahil kahit 300 or 200 ang pera ko, dito ko ipinamimili. Kasi nga, para naman makatipid-tipid ako. Eto nga, kumukuha na ako ng mga importanteng gagamitin sa loob ng bahay. Siyempre, hindi nakalimutan ni Stephanie ko ang gatas kasi dumidede pa siya. Pag nga kasama ko siya mga Marcy, lagi niyang ipinapaalala na, Mama, gatas ko ha. Kumuha na nga rin ako ng 2 dilata para maisahog sa mga gulay-gulay na lulutuin ko. Hindi ko rin siyempre makakalimutan ang pagkain ni Stephanie at ni Angelica ko. Nadaanan nga namin yung ice cream. Noong una, patingin-tingin lang siya at for the hawak sa pintuan ng freezer. Pero dahil naawa naman ako, pinakuha ko na rin siya. Una niya ngang napili, malaki. Pero sabi ko, maliit na lang kasi wala pa tayong pera. Heto nga, pinapunch na ang aking pinamili. Kinakausap nga ako ni ate habang nagpapunch sa aking pinamili. Sama ko nga raw sa video ang DRM kasi suki naman nila ako. Hindi ko nga alam mga Marcy kung seryoso yon o joke lang. Pero shout out na rin sa inyo sa mga cashier ng DRM. Nakalabas na nga kami sa DRM at sumakay na rin si Stephanie sa tricycle. Dediretso nga kami ng Santissima kasi bibili kami ng niyog. Sabi kasi ng asawa ko gusto niyang magluto ng labong. Kaya yon bumili na kami. At nandito na nga kami sa bilihan ng niyog. Ang kaso magtatagal pa kami ng ilang minuto kasi may nauna sa amin na 12 peraso ang binili. Habang naghihintay nga kami, bumili na nga si Agatha ng pandesal kasi nagugutom na raw siya. At ako naman for the video lang dito sa mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. Si Agatha naman hindi pa rin pala nakakabili dahil nahihiyang magsalita. Sabi niya nga, ikaw na ma. Mahihiyain nga ito mga Marcy si Agatha, hindi katulad ni Sophie. Bumalik na nga ako dito sa bilihan ng niyog kaso hindi pa rin tapos yung 12 piraso. Kaya nag-antay na nga lang ako. High-tech nga mga Marcy, may pigaan pa sila ng niyog. First time kong nakakita ng ganito. Grabe, ang mahal na nga ng niyog ngayon. 40 na nga ang isang peraso. Natapos na nga rin si kuya sa wakas at sa amin na tong pinipiga. Pagkatapos naman namin bumili ng nyog, umuwi na rin kami. Sarap nga mga Marcy mamili, kaso sakto lang ang budget ko para sa loob ng bahay. Marami sanang bilihin pero kailangan unahin muna ang mga importanteng bagay. Pagdating nga namin, hinimay na ng aking asawa yung labong. Ito nga mga Marcy at sabay na rin pakukuluan. For the halo nga lang ako at habang hinihintay ko siyang lumambot, naghugas na rin ako ng mga plato. Hindi ko na nga
na videohan kasi inutusan ko si Sam na maglinis sa loob. Siya nga pala mga Marcy ang aking videographer at editor. Nung lumambot na nga yung labong, hinugasan at pinigaan ko na. Sino sa inyo mga Marcy ang kumakain ng labong? Masarap to mga Marcy, lalo na ang pagsahog tinapa. Tapos marami siyang gata. Ang kaso ako, isang piraso nga lang na niyog ang aking inilagay kasi mahal nga ang niyog. Kaya ang gagawin ko, hahatiin ko yung labong kasi marami to. Yung kalahati, gagataan ko. Yung kalahati, aadobo ko para sa mamayang gabing uulamin. Yan nga at hinahati ko na para sa dalawa. At sisimulan ko na rin gasahin yung kalahati bago ko siya gataan. Ito nga, minekos-mekos ko na ang sibuyas bawang. Dahil hindi naman ako nakabili ng tinapa at wala ring dilis, as usual, sardinas na naman ang aking isasahog. Ito nga at nilagay ko na ang mahiwagang sardinas at isinunod ko na rin ang labong. Gusto ko nga mga Marcy, ginigisa muna ang labong bago lagyan ng gata. Yan nga at hinalo ko na para mailagay na rin yung pangalawang gata. Sabi nga ng asawa ko, wag ko na raw lagyan ng sardinas, okay na raw yung walang sahog. Ang gusto nyo nga kasi dilis, kaso wala namang nabili kasi nga wala sa tindahan. Siyempre ako masusunod dahil ako ang nagluluto. No choice naman siya kundi kumain. At heto nga, inilagay ko na ang kakang gata. Tingnan nyo naman mga Marcy, tingin pa lang masarap na kahit sardinas ang sahog. Siguradong taob ang kaldero namin dahil gustong gusto to na pinapapak ng mga anak ko. Nang naluto na nga mga Marcy, sinalin ko na siya sa mangko para makakain na rin kami. Tara mga Marcy, kain tayo. Paano ba yan? Bukas ulit. Ingat palagi. God bless you all. Babush!